Kakayanin mo bang magpalipas ng gabi sa gitna ng kagubatan, malayo sa signal, malayo sa ilaw ng siyudad, at tanging tunog lang ng hangin at dahon ang maririnig mo? Kakayanin mo bang matulog sa loob ng tent kung may mga yabag na umiikot sa labas at may kumakatok sa kalagitnaan ng hating gabi? Sa episode na ito, ibabahagi ng isang dalaga ang karanasan nila sa isang camping trip na dapat sana'y puno lang ng tawanan at bonfire. Pero pagsapit ng gabi, may isang tent na hindi nila itinayo at may boses na humihingi ng sindi mula sa dilim. Patayin ang ilaw, ihanda ang sarili at samahan natin si Jenna sa isang gabing hindi niya malilimutan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jenna. At nangyari ito na isipan naming magpipinsan na mag-camping. 5 kaming magpipinsan noon. Lahat kami nasa early 20s, mahilig sa adventure at gustong magpahinga sa ingay ng siyudad. Ang napili naming lugar ay isang camping site sa paanan ng bundok sa Tanay, malapit sa masukal na bahagi ng Sierra Madre. May caretaker naman daw at may iilang tent na nakaset up kapag weekends, pero nung araw na iyon, kami lang ang naireserbasyon. Pagdating namin, maaliwalas pa ang paligid, may ilog na mababaw sa bandang ibaba at may clearing kung saan pwedeng mag-bonfire. Medyo mahina lang ang signal ng phone pero sapat para makapag-post pa kami ng pictures. Bandang hapon, napansin kong parang masyadong tahimik ang lugar. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, parang nakasara ang mundo. Baka normal lang, sabi ng pinsan kong si Carlo. Nagsimula kaming magtayo ng tent. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong may isa pang tent sa bandang dulo ng clearing. Luma na iyon, kulay gray na halos kupas na. Akala namin may naunang campers, pero sabi ng caretaker bago siya umalis, kami lang ang may reserbasyon. Pinagkibit-balikat na lang namin iyon. Pagsapit ng gabi, nagsindi kami ng bonfire, nagkwentuhan, nag-ihaw ng marshmallow at nag-inuman ng kaunti. Mga bandang 10 p.m., napansin kong may ilaw sa loob ng lumang tent. Mahina lang, parang flashlight. Uy, akala ko ba tayo lang? Bulong ko. Tumayo si Carlo at sumigaw. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Ilang segundo pa, namatay ang ilaw. Doon nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Nagpasya kaming matulog na. Magkakatabi ang tent namin, 2 tent para sa 5. Bandang 12:00, nagising ako sa tunog ng yabag sa labas. Hindi iyon tunog ng hayop. Mabigat at dahan-dahan. Parang may umiikot sa paligid ng tent. Pinakinggan ko. Tumigil ang yabag sa mismong likod ng tinutulugan ko. Ramdam ko ang presensya, parang may nakatayo lang doon. Hinawakan ko ang braso ng katabi ko. May naririnig ka ba? Bago pa siya makasagot, may marahang pagkatok sa tent. 3 katok, mahina pero malinaw. Lahat kami nagising, tahimik kaming nakinig. Mukhang may nangtitrip lang, sabi ng Carlo mula sa kabilang tent, pero ramdam ko ang kaba sa boses niya. Biglang may bumulong mula sa labas. Pwede bang makisindi? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi iyon pamilyar na boses. Parang paos, parang malayo pero nasa mismong labas lang. Walang sumagot sa amin. Ilang segundo ang lumipas, saka namin narinig ang paglakad palayo. Pero hindi iyon papunta sa daan, papunta iyon sa likod, sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi na kami nakatulog ng maayos. Pagsikat ng araw, agad naming chinek ang paligid. May bakas ng yapak sa lupa, pero hindi papunta sa daan. Paikot-ikot lang sa mga tent namin. At ang mas nakakatakot, may mga bakas din na parang hinihila, parang may mabigat na bagay na kinaladkad sa lupa. Lumapit kami sa lumang tent sa dulo. Bukas ang zipper. Walang laman sa loob. Walang bag, walang gamit.
Pero sa gitna ng tent, may abo. Parang may sinindihang maliit na apoy sa loob at may isang basang posporo. Tinawagan namin ang caretaker pagbalik niya. Tinanong namin kung may ibang nag-camp doon. Nagulat siya. Walang ibang pumunta at matagal nang hindi ginagamit ang tent na yan. Iniwan yan ng grupo last year. Hindi nila binalikan. Bakit po? Tanong ko. Saglit siyang natahimik. May isa raw doon sa kanila na nawala sa gabi. Lumabas para mag-CR, hindi na nakabalik. Hinanap daw nila hanggang umaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Simula noon, hindi na ako sumama sa kahit anong camping. Kahit beach overnight, tumatanggi na ako. Minsan, napanapaginipan ko pa rin ang boses na iyon. Pwede bang makisindi? At sa panaginip ko, sumasagot ako. Binubuksan ko ang tent. Nakikita ko ang isang lalaking maputla, basa ang damit at may bakas ng putik ang paa. At sa likod niya, may isa pang tent. Tent na katulad ng amin. Minsan naiisip ko, baka may sumasama sa mga campers. Hindi para manakot, kundi para maghanap ng kapalit. Dahil kung totoo ang sinabi ng caretaker, may isang tao roon na hindi pa rin nakakauwi. At baka naghihintay lang siya ng sumagot sa katok niya.